Magandang araw mga kapitbahay. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, meron na naman po kaming bagong recipe ipapakita sa inyo. Mrs. G, ano ba? Anong ulam natin kahapon? Inihaw na bangus. Oh, yan yung ipapakita natin ngayon. Masarap, no? We'll share with you how we do it at home sa amin pong pagbabalik. This recipe is parang ano ito tinatansya-tansya ko lang po ito pagka piniprepare ko. Sabi ko, parang guide lang ito sa mga magluluto. So, first, bibili po kayo ng bangus na kinaliskisan na. Tapos, there is something here na hindi ko alam kung alam na ninyo, pero tinatanggal ko. Dito sa may lalamunan ng bangus, nandito yung kanyang heart, yung puso. So you have to remove that. Ay, wala na po, tinanggal na. Korte siyang pusong maliit pagka nakita nyo. So, na-drain na po yan. Actually, kaya ko sinabing debone, kasi tinanggal lang yung nasa gitna niyang tinik. Pero yung maliliit na tinik dito, nasa sa inyo na kung gusto nyo tanggalin. So, gagamit kayo doon ng twister or chane. Now, for the filling, piniprepare ko na po yung ihawan natin mahina lang yung apoy niyan. We will be needing slice tomatoes. Naaalisan natin ang buto. Again, ang ingredients po nito sabi sa inyo, tinatansya ko lang So, I remove the stem. Yung pinanggalingan pala ng stem, yung marka ng kamatis. I like my inihaw na bangus with plenty of stuffing. Kasi madalas po, yun na rin ang ginagawa kong parang sausawan. Parang kasama niya pag kinakain ko. Pero yung iba, mahilig talagang may iba pang sausawan. That is why, nagbigay po ako ng nag-suggest ako ng mga sausawang masarap na I believe will go well with this inihaw na bangus. When you prepare your tomatoes, you have to wash them well. Ano na yung stem? I slice. And then, I will remove the seeds. So, I'll slice this into rings. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung ingredients na nandito, hindi po sakto yun. It depends on how big or how small your bangus is and how much stuffing you want. Dito sa bahay, gusto nila maraming palaman. Okay, now we will slice the onions and again, sabi ko nga sa inyo, tinatansya ko lang. Eyeball lang yan Tinitingnan ko lang kung enough na. Okay, I'm using shallots.
Kasi nga ito ang ating native na mga sibuyas at mas malasa. Manamis-namis yan na hindi ganun ka. Ito matapang ang lasa niya. So, anyway, bahala kayo kung anong gusto niyong gamitin. Hindi kayo, may saan kasi wala yan o kaya mahal. So, you just use the this ordinary natin. So, naka-drain siya. Tinanggal ko yung yung parang dugo niya dito sa may tabi ng ng buto. At dapat ito kanina ko pa nilagyan ng asin. There are some who sprinkle this with a little calamansi juice. I prefer not doing that. This salt, hindi ko po alam yan kung gagamit pa tayo ng additional or mauubos ko yan. Basta, I just add what is needed and add some to my sibuyas ng ating gagawing stuffing. Kaya nga, sabi nga nila, Ethel, mayroon namang yan sausawan eh. Pero hindi dapat siyang umalat Dapat yung tama lang. So, salt. Pag nagluluto ako ng mga ganyan, halos tinatansya lang namin. Tapos, I'll turn on my heat sa mas malakas. This is one piece of lutuan na I think para sa akin importante ito. Dito kami nagluluto ng steak. Pag ayaw na namin ng yung mag-iihaw pa dun sa barbecue grill na pagka mamantika yung iniihaw mo nag-aapoy yung niluluto mo. Dito hindi siya mag-aapoy. And prepare the dahon. So, i-ano ko sandali ito para maging wilted, toasted ng konti. Napakainit ko nitong lutuan na ito, kaya it's very nice for steak. So, antayin natin malanta ng konti. And I'll set this aside here. And then I'll put my egg. I'm going to add a little bit more of salt. You can freeze. You can prepare your bangus, put the stuffing, and then freeze. Nirarap ko lang na muna ng cling wrap. I'm not adding any other ingredients except salt and pepper. With the kamatis and onions because I want the taste of the bangus to come out. Kasi milk fish nga yan. Pag masarap yung nabili yung bangus, talagang malinamnam yan, lasang gatas. Milky taste. Ayan. Okay na yan. Pahingin ng konti pang mantika. Yung sibuyas nakakatamis yan. Now I'm going to add this additional but important ingredient. I'm not going to use butter because this is a native dish. Dapat pinahiran ko yung bangus kanina nakalimutan ko. Dito na lang siya sa palaman. Hold it. Now, I will add some
konting salt and pepper. And then, put this on top. So, very easy to prepare, very easy to finish. Now, I'm going to roll this. At tingnan nyo, nakabukas lang yan sa side. Before, I used to, very kuwan ako sa pagsasara niyan. Gusto ko saradong-sarado. I'll turn on my grill again. Ang nagturo sa akin ito yung makatulong ko. Dati gumagamit ako ng sinulid. Ate, sabi niya sa amin, pinagtatali namin yung mismong dahon ng saging. Paano? Sabi ko. So, pinanggawa nila ako. So, huwag niyo sabihin sa sarili niyo na ang galing-galing niyo dahil meron at meron kayong matututuan. So, pag meron mga nagtuturo sa akin ng mga ganyan, I listen. Naman gagamit na sinulid. Ginawa nila ito doon sa gitna, yung ribs ng So, you don't have to close, and like before, I seal this very well. Yung aluminum foil, halos doble-doble pa para wala siyang butas. Nalalansan po ako. So, bukas po siya dito, bukas siya doon. I think this is the head. Mantika ba tayo? Konti lang. And then get the ugly takip, kung ano man yung meron kayo mga pangit na lumang takip dyan ng kawali. And then, hindi ko masyadong dinikit yung aking grill. Nilagay ko yung patungan ng aking wok. Dahil nga, baka masunog yun. Okay, I think this is hot enough. Yan. Hindi pa masyadong maingay, pero okay na yan. Kung gusto niyo mabilis maluto yan, ayan, umuusok-usok na yung ating bangus. Kung gusto niyo agad maluto yan, kaya lang babantayan niyo, ilapit niyo pa ng konti yung apoy. So, I'm going to cover this and tatime natin ng mga 15 minutes. Okay. So, meanwhile, i-prepare ko po yung sausawan. Sa totoo lang, di man ako gumagamit ng sausawan sa bahay. Suka lang na simple. Pero ito, gagawin natin para baka yung mga mahihilig magtiltilan. Sausawan, sa Pampangan po, tiltilan Yung sausawan, tiltilan ang tawag namin sa Kapampangan. I'm going to slice this thinly. Konti lang. I think this is enough. Tapos, I'll remove the hard part. Kung ayaw naman yung dikdikin, you can slice your bawang thinly. It's up to you. And then I will not use kamatis kasi meron ng kamatis na manggagaling dyan sa natin, kalamansi. I think I need about 1/4 cup. Maasim na yun. Kahit naman kalamansing ito. Nahinog na ito sa rep ko You can also use diapir. I use a strainer. Tignan nyo, ang dami ko nang naiiwang kamat. Kalamansi, wala na akong makuwang Ayun, meron may konting sabaw yun. Maubos ko to This is about a tablespoon of Yes, about 2 tablespoon. Tapos, then, toyo. Tikman natin. And then a little sugar.
bawang, sibuyas. Babad muna natin yan, mamaya dadagdagan na lang natin yan ng... Okay, sarap. Ayan. Ayan, hindi na dumikit. Slice na natin ha. Ito sa tatay mo. Kailangan sa kanya yung head. Ang tagal mo kasi kaya hindi na umuusok. Dapat ito binuksan ko habang umuusok doon sa kanyang balutan eh. Daddy na yung head, akin yung chan. At akong nagluluto, madalas akong kumakain ng buntot kasi walang kakain. You can see, pag-alis po nung balat, nung pinambalot na the skin's intact, hindi pumikit. Kaso, nasira yun siyan. Dahil, hindi kumain din yung kutsilyo. Okay, tama na yan. Matitikman na natin yan. Tama na yun. Tama na yan. Huwag mong kukunin yung puron tiyan. Ha? Yung huwag mong kukunin yung puron tiyan. Tinatawag ako ng chan. So yung, of course, eat ayan. Tingnan nyo naman. Oh. Sige, ikaw na lang kumain yan. Sagsawa na ako dyan. Of course, you'll eat this with your favorite sausawan. Ano itong sausawan natin? That is kalamansi, toyo, bawang, sibuyas, sili, saka asukal. Okay. Ako, sa bahay kinakain ko to with... Eh, ikaw naman, si sausawan ka. Hindi ka makakain ng walang sausawan Hindi eh. naman ah. Eh, mga sausawan pinag-uusapan natin. Oh, Tumerno ba? sarap. Of course, hot rice. Kung may sabaw ka pang kasama. Masarap ito. I-prepare mo, tapos i-grill mo 30 minutes bago mo kainin para pagkaluto, pagbukas mo ng dahon, umuusok pa. Sa init. Magandang pang... Tapos umuusok yung rice mo. Mhm. And then, ensalada ka, like yung pako, ganyan, usal. Kaya tingkang bego kan. Naku, sarap. Mangga. Diba? You can go on and on. Alam niyo naman tayo mga Pilipino kung kumain, parang fiesta palagi. You can always include this in your menu kung may party, kung may O, pero pag may party yan, pag tityagaan kong bunutin isa-isa yung mga tinik niyang matigas. Huwag na lang sa party. Ang tagal pala, no? Okay. So, that concludes our episode for today. Sana po nagustuhan ninyo ang aming recipe. Subukan ninyo. Inihaw na bangus. For your questions, comments, and suggestions, visit our Facebook page, facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And for our other episodes, naka-upload po sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. Okay. Tingnan mo yung pagkakaluto. Hindi siya overcooked Nag-flake. at saka nagpi-flake. Flaky pero juicy. Yes. Okay. Maraming salamat po. Sarap. Harap to pag mainit.